4 na taon na ang nakalipas ng imbentuhin ni Dr. Skinner, ang pinakamagaling na henyo sa buong mundo, ang isang himalang gamot na tinatawag na Hapna. Isa itong pinakamatinding pampawala ng sakit na naging dahilan upang hindi na makaramdam ng anumang uri ng kirot ang mga tao, at dahil mura ito at walang anumang side effect, agad nitong sinakop ang pandaigdigang merkado ng gamot. Naging gamot ang Hapna na nagsalba sa mundo. Pero isang araw, bigla na lamang nawala si Skinner nang walang bakas at walang nakaalam kung ano ang kanyang binabalak. Walang pakialam sa mga nangyaring ito, ang 23 taong gulang na si Axel Gilbert ay kasalukuyang nagsisilbi ng sentensyang 888 taon sa kulungan dahil sa napakaraming krimen. Hindi siya mukhang nababahala tungkol dito. At isang umaga habang ginagawa niya ang kanyang karaniwang ehersisyo, sinabi ng bantay sa bilangguan na may bisita siya. Dinala ng bantay si Axel sa lugar ng tagpuan kung saan naghihintay ang isang babae na nasa gitna ng kanyang edad na nagngangalang Hirsch. Hindi pa niya ito kailanman nakita, kaya tinanong niya ito kung isa ba itong abogadang gustong sumikat sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya o isang mamamatay tao na ipinadala para patahimikin siya. Sinabi ni Hirsch sa kanya na pareho siya ng kaunti, pero hindi raw iyon ang mahalaga. Sinabi niya kay Axel na narito siya upang humingi ng pabor sa kanya at kung papayag siyang tumulong, magiging malaya siya. Naging curious si Axel sa gusto nito at tinanong siya ni Hirsch kung may alam ba siya tungkol sa Hapna at kay Dr. Skinner. Sinabi niya na 3 taon nang nawawala si Skinner, pero ngayon, bigla itong muling nagpakita at ang iisa niyang mensahe ay nagdala ng kaguluhan sa buong mundo. Ipinakita ni Hirsch kay Axel ang isang video na sabay-sabay na in-upload sa lahat ng plataporma sa mundo at doon ay idineklara ni Skinner na kung hindi mo kayang makaramdam ng sakit, para ka na ring patay. Tinawag niyang isang patay na uri ang sangkatauhan dahil sa pag-asa nito sa Hapna at sinabi niyang palagi niyang nadarama na ang mga tao ay isang kasuklam-suklam na uri na nakatuon lamang sa panandaliang pakinabang at winawasak ang kanilang kapaligiran sa proseso. Idineklara niya na hindi karapat-dapat ang mga tao na patuloy na mabuhay at magpalaganap ng kasawian saan man sila magpunta at kaya raw niya dinevelop ang Hapna. Sinabi ni Skinner na ang Hapna ay hindi kailanman naging simpleng pampawala ng sakit. Sadyang dinisenyo niya ito upang manatili sa katawan ng tao kapag ito ay na-ingest at pagkatapos ng 3 taon, ito ay magiging isang lason na papatay sa sinumang gumamit nito. Nang walang palya, walang paraan upang alisin ang lason sa katawan at magsisimula ng mamatay ang mga tao pagkalipas ng 30 araw. Gayunpaman, bago niya tapusin ang kanyang mensahe, sinabi ni Skinner na mayroon siyang lunas para sa Hapna at kung may makakahanap sa kanya sa loob ng 30 araw, maaari pang mailigtas ang sangkatauhan. Nagdulot ang video na ito ng matinding takot at kaguluhan sa buong mundo, ngunit si Axel ay wala man lang pakialam dito. Sinabi sa kanya ni Hirsch na kilala niya ng personal si Skinner at noon, isa talaga itong santo. Sinabi niya na ang pabor na hinihiling niya kay Axel ay hanapin si Skinner, ngunit bigla na lamang dumating ang bantay ng bilangguan upang ibalik si Axel sa kanyang selda dahil tapos na ang oras ng pagbisita. Tumayo si Axel na kunwari ay makikipagtulungan, ngunit bigla niyang itinulak ang gwardiya palayo. Bumunot ng baril ang gwardiya bilang tugon, pero ginamit ni Axel ang kanyang kakayahan sa akrobatika upang agawin ito at pabagsakin siya. Pagkatapos ay pinulot niya ang baril at itinapat kay Hirsch bago pa makagalaw ang ibang mga gwardiya. Ginamit niya ito bilang bihag upang mapilit ang mga gwardiya na tanggalin ang kanyang posas. Saka siya tumakbo, tumatalon sa mga delivery robot at iniiwasan ng mga gwardyang sumusubok siyang hulihin. Isang gwardiya ang humawak sa kanyang mga binti, kaya itinapon siya ni Axel mula sa 2 palapag at saka umakyat sa isa pang palapag kung saan may mga pulis na naman na humarang sa kanya. Madali niya silang natalo at saka tumalon sa kabila ng railing, tumungo sa ibang bahagi ng kulungan upang makatakas, ngunit may isa pang gwardiya na naghihintay sa kanya roon. Ipit ng gwardiya ang kanyang leeg sa metal na railing, pero hinila ni Axel ang kanyang necktie, saka binangga ang ulo nito sa bakal at nakatakas. Matapos pabagsakin pa ang ilang mga gwardiya, umakyat si Axel sa mga pader ng kulungan at binaril ang rehas ng air vent upang buksan ang daan para sa kanyang sarili. Narating niya ang bubong ng gusali gamit ang mga vent at nagsimulang tumakbo palayo, ngunit tinawagan ni Hirsch ang kanyang driver na si Doug upang sundan siya at tiyaking mahuli siya. Sinimulan nina Doug at Hirsch ang pagtugis kay Axel gamit ang kanilang high-tech na kotse
at iniutos niya sa kanilang tech support na si Elena na bantayan ang lahat ng komunikasyon ng pulisya at GPS sakaling mahanap nila si Axel bago sila. Samantala, nagsimula ng kumalat ang kaguluhan sa buong mundo matapos isiwalat ang video ni Skinner. Nagsimula na ang mga krimen sa maraming lugar kung saan sinusunog ng mga tao ang mga kumpanyang parmasyutiko dahil sa galit nila sa hapna. Kahit na ang gobyerno ng Amerika at lahat ng mga gobyerno sa buong mundo ay nagsasama-sama ng pinakamagagaling nilang siyentipiko upang suriin ang hapna at makahanap ng lunas. Napakaliit pa rin ang pag-asang makahanap ng lunas sa loob ng 30 araw. Ipinababalik ng lahat ng kumpanyang parmasyutiko ang hapna mula sa kanilang mga tindahan at ang pandaigdigang pamilihan ng mga stock ay bumagsak ng husto. Pero wala ni isa sa mga ito ang iniintindi ni Axel, na chill lang na naglalakad sa kalsada na para bang hindi siya kakatakas lang mula sa kulungan. Biglang pinigilan siya ng isang pulis dahil sa suot niyang uniforme ng bilanggo. Pero sinabi lang ni Axel na ito ang pinakabagong uso sa fashion ng mga kabataang katulad niya. Buong-buo itong pinaniwalaan ng tanga at sa oras na makuha niya ang ulat tungkol sa isang presong nakatakas, nasa loob na si Axel ng isang tindahan ng damit upang bumili ng bagong kasuotan. Samantala, sa lungsod ng Babylonia, sinabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno kay Hirsch na sinusubukan nilang suriin ang hapna, ngunit kahit ang pinagsamang pagsisikap ng mga pinakamahusay na siyentipiko sa buong mundo ay hindi sapat laban sa talino ni Skinner. Sabi ni Hirsch na ang tanging pag-asa nila ay mahanap si Skinner at halos buo na niya ang pangarap niyang grupo para rito, ngunit ang huling miyembro ay kasalukuyang tumatakas. Nangako siyang mahahanap niya ito bago matapos ang araw at sinabi ng opisyal sa kanya na maaaring ang grupo niya ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Ilang oras ang lumipas habang naglalakad si Axel sa isang istasyon ng tren, na-detect siya ng mga security camera bilang ang pugante at agad na lumabas ang kanyang larawan sa lahat ng screen habang sinasabihang sumuko siya. Tinanggap niya iyon bilang isang hamon at nagsimulang tumakbo sa loob ng istasyon, iniiwasan ng mga pulis at mga security drone. Gayunpaman, naabisuhan si Elena, ang tech support, at agad niyang kinuntak ang natitirang miyembro ng team ni Hirsch tungkol sa lokasyon ni Axel. Habang lumalayo si Axel mula sa istasyon gamit ang kanyang mga parkour skills, papunta naman sa kanyang lokasyon ang biker girl na si Chris, habang si Doug ay nagtungo upang sunduin si Leland, ang huling miyembro ng kanilang grupo. Tumatalon si Axel sa mga gusali at bubong. Iniiwasan at winawasak ang mga drone sa kanyang daraanan, ngunit nahulaan ni Elena kung saan siya pupunta sa loob ng 5 minuto. At sinabi ni Doug kay Chris na maghanda roon. Sinabi niya rito na idirekta si Axel patungong Hilaga at pinayagan siyang paputukan ito, at iyon lang ang gustong marinig ni Chris. Hinintay niyang matapos ni Axel ang pagpapakitang gilas sa kanyang mga akrobatikong galaw habang umaakyat ito sa bubong ng isang gusali sa pamamagitan ng isang construction zone, at pagkasapit nito sa kanyang range, agad siyang nagpaputok. Sadya niyang inilihis ang mga bala upang pilitin si Axel na tumakbo palayo sa kanya patungo sa lugar kung saan naghihintay na si Doug. Sinabihan ni Doug si Leland na suportahan siya gamit ang isang drone at saka siya umakyat sa isang gusali. Di naglaon ay narating ni Axel ang bubong ng parehong gusali kung saan wala nang mapagtatalo ng lugar, at itinutok ni Doug ang kanyang baril sa kanya, sinabihan siyang huminto agad. Tinaas ni Axel ang kanyang mga kamay at sinubukang udyukan si Doug upang mapasabak sila sa isang labanang malapitan. Ngunit alam na ni Doug ang mga taktika niya. Sinabi niya kay Axel na hindi uubra ang kanyang mga pang-aasar at hinikayat siyang sumuko dahil wala na siyang matatakasan ngayon. Ngunit sagot ni Axel, laging may paraan, at saka siya tumalon mula sa bubong. Nataranta si Doug dahil hindi niya inaasahan iyon, pero nahawakan ni Axel ang drone ni Leland at ginamit ito upang ligtas na mapunta sa ibabaw ng isang truck. Bumaba siya sa lupa ng walang problema, ngunit bago pa siya tuluyang makatakas, tinawag siya ni Chris habang masayang kinukuhanan siya ng litrato. Nagkunwari siyang isang tagahanga at sinabing iyon ang pinaka-impressive na parkour performance na nakita niya sa buong buhay niya. Humiling siya ng selfie kasama si Axel at bilang isang lihim na simp, hindi siya nakatanggi. Ngunit iyon pala ang nag-iisa niyang pagkakamali dahil ginamit ni Chris ang kanyang pulseras upang i-stun siya at nawala ng malay si Axel. Pagkagising niya kinabukasan, natagpuan niya ang sarili sa isang barbershop kung saan nagtatago si Elena sa isang sulok. Naguguluhan si Axel sa nangyayari, ngunit dumating na rin ang natitirang miyembro ng grupo. Ang salamin sa harap nila ay lumalabas na isang screen.
At mula rito, sinalubong ni Hirsch si Axel bilang bagong miyembro ng Team Lazarus, ang mga taong magliligtas sa sangkatauhan. Agad na sinubukan ni Axel na tanggalin ang pulseras sa kanyang kamay, pero sinabi ni Hirsch sa kanya na hindi niya ito matatanggal dahil isa itong tracker na magsasabi sa kanya kung nasaan si Axel sa lahat ng oras. Mabilis na tumingin-tingin si Axel sa paligid ng silid at napansin niyang lahat ng naroon ay may suot ding katulad na pulseras. Napagtanto niyang lahat ng narito ay tila mga pasaway din at sinabi sa kanya ni Hirsch na ito na ang kanilang gintong pagkakataon upang magbago mula sa pagiging mga pugante patungo sa pagiging mga bayani. Tinanong niya si Axel kung ayaw ba nitong maging malaya at mamuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Bilang tugon, nag-handstand lang si Axel upang gulatin ang lahat. Saka siya tumalon papunta kay Chris at inagaw ang baril nito bago pa siya makareact. Itinutok niya ito sa ulo ni Chris at sinabi kay Hirsch na tanggalin ang pulseras sa kamay niya kung mahalaga sa kanya ang team niya. Ngunit hindi na muling nalinlang si Hirsch, kaya ginamit niya ang pulseras upang kuryentehin si Axel dahilan upang mabitawan nito ang baril. Pagkatapos ay binalaan niya si Axel na kung susubukan niyang pilit na tanggalin ang pulseras, iinit ito ng husto at masusunog ang kanyang braso. At kung may masamang mangyari sa kanya, mararanasan din ng lahat ang parehong kapalaran. Napagtanto ni Axel na hindi nagbibiro si Hirsch, kaya agad siyang pumayag na makipagtulungan at natuwa naman si Hirsch sa kanyang desisyon. Tinapos ni Hirsch ang video call mula sa kanyang panig at sinabi naman ni Axel na kapag nahanap nila si Skinner, dapat nilang ibenta ang bakuna laban sa hapna sa napakataas na presyo. Agad na sumang-ayon si Chris, ngunit tinutulan iyon ni Doe, na nagsabing hindi sila narito para sa pansariling kapakinabangan kundi para iligtas ang mundo. Sagot ni Axel, hindi rin masama na maging bersyon nila ng Avengers sa timeline na ito. Ngunit bago sila magsimula, tinanong niya kung may sino man sa grupo na gumamit na ng hapna. Lumabas na lahat sila ay gumamit nito, alinman bilang gamot o para lamang magpakasaya. Matapos iyon, ipinakita ni Doe kay Axel ang paligid ng kanilang base, habang malinaw na ipinapahiwatig na hindi siya boto sa kanya. Wala namang pakialam si Axel sa opinyon ni Doe, pero ang iniinda niya ay ang katotohanang kahit sila ang Avengers ng mundong ito, ang base nila ay isang bulok na barberya. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na ang gusali ay mukhang luma lang sa panlabas, dahil ito pala ay protektado ng isang makapangyarihang electromagnetic barrier. Pagkatapos niyon, dinala siya ni Doug sa kanilang garahe upang ipakita kung paano nila inilalabas ang kanilang mga sasakyan, saka sila bumalik para sa kanilang unang team briefing. Doon, ikinuwento ni Doug sa lahat ang buong kasaysayan ng buhay ni Skinner mula pagkabata hanggang sa kolehiyo. Ngunit pinutol siya ni Chris dahil para sa kanya, iyon ang nakakainip na bahagi. Tinanong niya si Doug tungkol sa personalidad ni Skinner dahil sa palagay niya, mas makakatulong iyon upang mas makilala nila si Skinner kaysa sa mga walang kabuluhang trivia. Nainis si Doug sa sinabi ni Chris, pero tumalima pa rin siya sa kanyang hiling at ibinunyag na 3 beses nanalo si Skinner ng Nobel Prize, ngunit ibinigay niya lahat ng napanalunan niyang pera sa mga kawanggawa. Namuhay siya ng simple at isinuko pa ang mga patent sa kanyang mga invention upang maipamahagi ito sa masa sa murang halaga. Pagkatapos niyon, sumali na si Hirsch sa grupo at sinabi sa lahat na si Skinner ay isang dakilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Paulit-ulit niyang sinubukan na hikayatin ang mga pinuno ng mundo na kumilos para sa kabutihan, ngunit hindi niya kailanman nakuha ang tugon na kanyang inaasahan. Ipinakita niya sa grupo ang isang video kung saan si Skinner ay nagsasalita sa United Nations General Assembly. Binalaan sila na sa loob ng 3 taon, ang yelo sa North Pole ay masisira ng hindi na maibabalik. Hinimok niya ang lahat na ituon ang kanilang pagsisikap sa pagprotekta sa mundo imbes na sa paglago ng ekonomiya. Ngunit marami sa mga bansa ang umalis sa pulong sa kalagitnaan ng kanyang talumpati. Pagkatapos ng bigong pagtatangkang ito na kumbinsihin ang mga leader ng mundo, bigla na lamang nawala si Skinner. Sabi ng grupo, parang masyadong perpekto si Skinner para maging totoo. At naglabas si Leland ng ilang lumang social media posts kung saan nahuli si Skinner na tumutulong sa mga estranghero sa iba't ibang panig ng mundo. Walang nakakaintindi kung bakit ang isang mabuting tao na tulad niya ay nais wakasan ng sangkatauhan, ngunit sabi ni Hirsch na hindi na mahalaga iyon. Wala ni isang bakas kung nasaan si Skinner simula nang siya ay mawala at sinabi niya sa grupo na dapat sila ang unang makahanap sa kanya. Bigla na lang siyang pinutol ni Elena na nagsabing maaaring may nakita na siyang lead tungkol kay Skinner.
Agad na umalis ang natitirang miyembro ng grupo sa kanilang base sakay ng mga mamahaling sasakyan habang sina Elena at Hirsch ay naiwan sa base. Sinabi ni Elena sa lahat na 8 taon na ang nakalipas mula nang bumili si Skinner ng isang survival shelter mula sa isang kumpanya na ngayon ay hindi na matawagan o maabot sa internet. Inutusan ni Hirsch sina Axel at Chris na siyasatin ang shelter at sina Doug at Leland naman ay pinapunta niya sa punong tanggapan ng kumpanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Elena na i-access ang mas maraming security camera sa buong mundo at magsagawa ng facial recognition scans kay Skinner. Sa kabila ng posibilidad na maaaring nabago na nito ang kanyang itsura sa loob ng 3 taon. Sa isang banda, tinanong ni Chris si Axel kung bakit siya nakulong at gaano kahaba ang kanyang sentensya. Pagkasabi pa lang niyang kailangan niyang manatili sa kulungan ng 888 taon, biglang nataranta si Chris at itinulak siya palabas ng sasakyan. Itinutok niya ang kanyang baril kay Axel at sinabing hindi siya makikipag-team up sa isang siraulong may ganun kalaking sentensya. Hiniling ni Axel na kalmahan lang niya at tinanong ni Chris kung anong klaseng kasuklam-suklam na krimen ang nagawa niya para mapatawan ng ganoong parusang habang buhay. Sagot niya, 3 taon lang sana ang una niyang sentensya, pero nadudoble ito tuwing siya'y nakakatakas. At bago pa niya namalayan, umabot na ito sa kasalukuyang bilang. Tulalang natulala si Chris sa narinig at tinanong niya kung bakit sa demonyo ba paulit-ulit na tumatakas si Axel sa kulungan at sumagot naman ito na iyon ang kanyang libangan. Samantala, naging curious si Leland kung paano napabilang si Doug sa team. Sabi ni Doug, may ilang maliliit na krimen lang siyang nagawa kaya siya nakulong. At sabi naman ni Leland, may kaunti rin siyang pagnanakaw na naging sanhi ng kanyang gulo. Tinawag siyang noob ni Doug at saka sinabi na kung may totoong mabigat na kriminal sa team nila, iyon ay si Elena, na isang kilalang hacker sa buong mundo noon. Hindi siya pinaniwalaan agad ni Leland dahil sa tingin niya ay tahimik at mahiyain si Elena. Pero sinabi ni Doug na siya ang pinakamalaking wildcard sa buong grupo. Maya-maya lang, dumating na sina Chris at Axel sa Apocalypse Shelter ni Skinner, habang sina Leland at Doug naman ay nakarating sa punong tanggapan ng kumpanya. Pareho nilang napansin na tila abandonado ang mga lugar, nang hindi nila namamalayang may naghihintay na umaambang tao sa opisina ng kumpanya at ang shelter ay nauna nang naimbestigahan ng ibang grupo. Pumasok sina Doug at Leland sa punong tanggapan ng kumpanya at natuklasang gumagana pa kamakailan ang mga computer doon. Habang sinusubukan ni Leland na maghanap sa paligid, biglang tinutukan siya ng isang lalaki at ginawang bihag. Sabay tanong kay Doug kung nasaan ang kanilang boss. Hindi maintindihan ni Doug kung ano ang gusto ng lalaki. Nang biglang sumugod ang isang matabang lalaki sa loob ng gusali na nakatutok ang baril kay Doug, sabay sigaw na lumabas na ang may-ari ng kumpanya kung ayaw nitong may mamatay sa mga empleyado niya. Lalong nalito ang lahat. Pero napagtanto ni Doug na ang 2 lalaki pala ay mga kolektor ng utang na may negosyo sa may-ari ng shelter company. Samantala, pumasok sina Axel at Chris sa bakanting shelter at nakita nilang gumagana pa rin ang power generator. Nagsimula silang maghalughog sa bawat silid ngunit wala silang nakita. Kaya nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa bigla nilang maramdaman na may nakatago sa likod ng kanto. Natagpuan nila ang isang lalaking walang malay na nakaupo sa silya at may mga nakakalat na walang lamang bote ng hapna sa paanan nito. Agad nila itong pinaligiran at nag-isip kung si Skinner ba ito na nagpa-plastic surgery at napagpasyahan ni Axel na ang tanging paraan para malaman ay gisingin ito. Ngunit bago pa nila magawa iyon, may biglang sumigaw sa wikang Ruso at nagpaputok ng baril sa kanila. Agad na nagtago sina Axel at Chris sa isang corridor. At biglang dumating ang isa pang grupo na sumisigaw naman sa wikang Meksikano at nagpapaputok din laban sa mga Ruso. Nag-aalala si Chris sa kung ano ang susunod na mangyayari, pero nagsimulang mag-enjoy si Axel. Ipinakita niya ang kanyang pendant, sabay sabing ito ang kanyang lucky charm na nagpapalakas sa kanya at ginagawa siyang di matutumba, saka siya tumakbo sa gitna ng silid, walang pakialam sa mga lumilipad na bala. Iniisip ni Chris na baliw siya, pero wala siyang magawa kundi suportahan ito sa pakikipaglaban sa mga gangster at miyembro ng kartel. Nagawa nilang pabagsakin ang lahat at narating ang lalaking walang malay sa gitna ng shelter, pero bigla na lang dumating ang D at FBI upang hulihin ang kanilang mga target. Inutusan nila sina Axel at Chris na ibaba ang kanilang mga armas, pero sinabi ni Axel na galing siya sa Lazarus at sila ang dapat magbaba ng armas.
Naguluhan ang lahat dahil wala pa silang narinig tungkol sa Lazarus noon at saka binuksan ni Chris ang mga ilaw upang makita ng lahat ang nangyayari. Sa mismong oras na iyon, nagising ang lalaking nasa silya at agad bumagsak sa sahig, humihingi ng tawad sa lahat at nangangakong ibabalik niya ang kanilang pera. Kumapit siya sa binti ni Axel, nakiusap na iligtas siya, kaya sinuntok siya ni Axel ng malakas hanggang sa duguin ito. Pagkatapos ay agad siyang nagsagawa ng DNA test upang matiyak kung siya ba talaga si Skinner. At nadismaya ang lahat ng kampo sa loob ng shelter nang lumabas na hindi siya ito. Lumabas na siya pala ang tunay na may-ari ng shelter company na nagtago sa bunker ni Skinner para makaligtas sa mga kolektor ng utang. Samantala, naging magaan ang loob ni Leland sa mga kolektor ng utang matapos marinig ang kanilang mga kwento at nakatanggap si Doug ng tawag mula kay Chris na nagsabing kung ano ang nangyari sa panig nila. Nararamdaman niyang hindi magiging madali ang search mission pero wala siyang kaalam-alam kung gaano pa ito magiging mas mahirap sa loob lamang ng ilang minuto. Pagbalik sa kanilang base, biglang may nakita si Elena na si Skinner sa isang security camera footage pero biglang libu-libong kamera sa buong mundo ang sabay-sabay na nagpapakita ng mukha ni Skinner na nagdulot ng matinding kalituhan kina Elena at Hirsch.